Nang malaman niya sa pangalawang pagkakataon ay niloko na naman pala siya nitong si Orly. Napatawad ka na dati. Bakit nambabae ka na naman? Anong dahilan? 6 ang anak niyo. Pag nakulong ka, paano ang 6 na bata at si Cathy? Yan, wala mga utak. Dali na ba? Inuwi naman niya ako sa nanay ko. Kasi mga kapatid ko lang papakain sa amin. Kung makulong ka mamaya. Ano yung mga anak mo? Mga, yan dapat naisipin nyo. Mga utak ninyo, din ginagamit. Utak naman kayo dapat gamitin yung tama. Dapat kayo ang titinda ng lumpia, hindi sinunong eh. Oo, dapat kayo mga iniiwan. Ay, nila sa mga sarili ninyo. Sa pag-uusap natin ito, bakit ikaw pa ang matapang? Nagkasala ka kay Nonong, nagkasala ka kay Cathy, bakit ikaw pa ang galit na galit at may ganang manakit sa kanya? Bakit? Asawa niya, mami. Ha? Siya yung asawa ni Early kasi. Oh, edi dapat ikaw nga ang durugin niya eh. Dahil ikaw ang nanggulo ng buhay nila. Pero ikaw pa yung umaamba at ikaw pa yung mas lumalapit at ikaw pa ang matapang. Yun na yung unawaan niyo ba? Yung ginawa ninyo na kanina pa sinasabi ni Nonong na kahit walang pinag-aralan, ay siguro naman masasabi ninyo kaya may pinag-aralan, kaya walang pinag-aralan, alam niyo kung nakakasakit kayo ng damdamin ng iba o hindi. Ano nga, kaya may mga utak na kagsap. Kung sinasabi kung meron silang utak na tama. Hindi nila mag-gets eh. Meron silang utak lumpia. Utak lumpia. Hindi nila mag-gets. Wala kasi yung pinagawin sa asawa mo, kundi lumpia. Alam mo yan? Yan lang, alam mo, pakain sa asawa mo, lumpia. Di bali, kumain ka ng lumpia, basta ang pamilya mo hindi magulo. Ano yung sarap ng buhay mo dyan, kayamanan mo, lagi naman kayo war-war. Ano magawa nyo dyan? Anong sinasabi mo, Oni? Masarap yung pinakain niya sa kanya. Oo nga, nakuha na pakaano, mga anak mo lang, gusto. Kaya wag na lang binibigay mo, kapal na mukha mo eh. Trabaho ko mo ba? O ano kung nagtatrabaho ko? Siguro kayo mo. Kapal kasi ng mukha mo. Ilang beses mo lang nilipat, pinangalawa. Bakit pinapatawad mo pa rin siya? Dahil ko po kasi siya nun eh. Nakakalungkot nga ang isipin mga kasawsawa nitong nasa puti na dalawa ay talagang tunay yung inaalay nilang pag-ibig, pero itong dalawang nasa pula, hindi nila nakita yon at hindi pinahalagahan. Hindi ba, Hans? Oo nga, Chari. Kaya ang katanungan, mga kasawsawan sa puntong ito, abaya, kanino ba tayo makikisimpatya at sino ba yung bibigyan natin talaga ng todo-todong suporta? Puti ba o pula? Magboto Hans tayo. Go! Siyang malinaw ang sinisigaw ng ating mga kasawsawan. At ako sa palagay ko sa hapong ito siyang, itong mga bisita natin sa puti, lalong-lalo na itong si Nonong, hindi lang simpatsya ang nakuha sa ating mga kasawsawan. Kasi ako, bukod sa simpatsya, paghanga at respeto, ang gusto kong ialay sa lalaking ganyan. Ang resulta ng ating boto, Hans, puti. Salamat sa ating mga sawsawero at sawsawera. Alam po ninyo, matapos ang naging pag-uusap natin dito, ang ikinalulungkot ko pa rin ay habang nagbobotohan, sumisigaw si Lynn na magsama kayong dalawa na nandito sa puti. Lynn, wala pa rin akong nakikita na pag-isip-isip mo, na nagkaroon ka ng pagkakamali. Sana lang, Lynn, umaasa ako na magbago pa ang isip mo at panghawakan mo yung mga sinumpaan ninyo ni Nonong. At sana rin makita mo kung paano niya pinangangalagaan at binibigyan ng respeto ang pagkababae mo. Sana makita mo yun sa tulong ng ating trio tagapayan. Sabi naman tayo dito sa city, hindi ka pwedeng mareglong eh. Yung ganun mo, yung totoo na ang pag-uusapan kaya kinakasal dahil sa ganun. Hindi, ang tao nagpapakasal kasi nagmamahala. Bakit kayo
Hindi dahil sa real na buntis. Ba't ka nagpabuntis sa kanila? Uli, yung ising-isi mo kanina, tandaan mo, may mga batas na nagpuprotekta sa mga karapatan ng mga kababaihan at maging ng mga menor de edad. Kaya sana wag nang masangkot pa muli ang iyong buhay sa ganitong pagkakasadlak at pagkakasala. Huwag, sapagkat yung ngiti-ngiting yan, pag ngisi-ngisi mo yan, baka ang kapalit niyan ay simangot na sa loob ng kulungan. Huwag na wag mangyari ito sa iyo. Yun lamang, Oli. Huwag mo sasabihin na, sige po, magsasama na lang kami dahil dun sa bata. Hindi ganun. Hindi ganun. Pinakasalan mo si Nonong dahil alam ko na kahit pa paano ayaw mo man sabihin, minahal mo yung tao. Sana maintindihan mo na ang paghingi mo ng tawad, hindi ibig sabihin na nahihiya ka, hindi. Mas mapapabuti. Siguro lang na dapat kung gusto mo maging maayos ka, isipin mo na ikaw ay merong commitment at meron kang responsibilidad na maging maayos sa iyong pamilya. Yun lang po. Dito kay Lynn, sinayang mo ang pagmamahal ni Nonong sa iyo. Ang pagmamahal ko at pag-ibig ay walang katumbas na halaga. Pag-questionan mo sinong nawala siyang pera, ngunit naging matapat siya sa kanyang sinumpaan. Naghihirap siya, may kapansanan siya, ngunit hanggat sa kahuli-huli ang yugto ngayon, ay tatanggapin ka pa rin niya. Siguro, Lynn, ay mag-isip-isip ka na. Dahil wagas ang pagmamahal nino para sa iyo. Salamat. Maraming salamat sa ating trio tagapayo. Ano ba ang gusto mong mangyari na ngayon? Inupahan tayo sa kanya. Patawarin niya ako. Noong, may sasabihin ka sa asawa mo? Sa pagpatawad siya namin, patawad mo. Kasi sinumpaan namin yan eh. Kasal kami. Tsaka hindi ko sabihin hindi mo patawad kasi anak nga po kami. Kung hindi ko siya mapatawad, sa kanya yung anak. Simple bata kayo, hindi pwede sa akin. Ako naman palayo sana. Ayaw ko yung maghiwalay na broken family kami. Gusto ko buo. Pero yung paglagay ng bata, yung kanan namin, mag-guidance namin yung tama. Yan nasabi mo na lumpia lang ang binibenta ni Nonong. Lumpia lang ang pinapakain sa'yo. Pero alam niya yung kahalagahan ng mabigyan ng guidance ang anak mo. Kuya Oli, hanggang mga kailang beses bang dapat kang patawarin ni Candy at bigyan ni Candy ng pagkakataon na patunayan na this time ay hindi mo na siya lolokohin at hindi ka na rin magsisinungaling at hindi mo na uulitin ang mga pinagkagagawa mo. Ilang beses? Meron sa mga matawang na nagsusuyan na nagawa mo ngayon sa mga nagawa. So masasabi mo this time hindi na ito mauulit? Ganun ba yun? Matapos ang naging pag-uusap natin ngayon? So ngayon, Kathy, Kailangan pa sa liseo. Sa sana, ha? so no, ganun na lang. Aasa na lang kami na sana makita ni Lynn yung pagpapahalaga na binibigay mo sa kanya. Kasi kaming lahat dito, talaga pong saludo kay Nonong. Ganun din ang Platinum Karaoke. Kaya naman, magbibigay po sila ng 5,000 worth na puhunan po para kay Nonong dun sa kanyang pagtitinda para hindi na po siya hahango. Sarili na niya yung magiging negosyo. At ang face-to-face naman ay hahanap po ng paraan para mapatignan ang mga mata ni Nonong para wala ka nang aalalahanin. Pati yung salamin, kami na ang bahala doon. Kaya saludo tayo sa mga kagaya ni Nonong. Salamat po sa ating mga bisita. Aminin na po tayo mga kapatid, ang pagkukuha
ang sa buhay ay hindi po dapat sinusuklian ng isang kamalian. Dahil wala naman po talagang perpekto sa mundong ating ginagalawan. Para maiwasan ang pagkakasadlak sa pagkakamali, mas magandang punan ang pagkukulang na ito kaysa ibaling sa iba ang pagtingin. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart talk for the day, salamat po sa lahat ng mga tumulong sa